TV Pilipinas. Nito lamang nakaraang linggo, isang napakagandang balita ang inihatid ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa sambayanang Pilipino. Ito ay ang kumpirmasyon ukol sa nalalapit na pagbisita ng pangunahing haligi at pinuno ng simbahang Katoliko, ang mahal na Santo Papa. At dahil nga sa kaabang-abang na ang kaganapang ito, unti-unti na ring nagpaplano ang buong bansa upang masiguro ang kaayusan sa pagdating ni Pope Francis. Pero gaano nga ba kahalaga ang pagbisitang ito sa sambayanang Pilipino, partikular na sa mga Katoliko? At ano-ano nga ba ang mga paghahandang isinasagawa ng pamahalaan para sa seguridad ng pangyayaring ito? Yan at marami pang iba ating pag-uusapan sa loob ng 1.5 oras na talakayan. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal at ito ang The Papal Visit, a PTV Special Forum. Mercy and Compassion. Ito ang magiging opisyal na tema ng pagbisita ng pinakamataas na alagad ng simbahang Katoliko sa Pilipinas sa darating na January 15 hanggang 19 sa susunod na taon. Matatandaang personal na nagpahayag ng intensyong bumisita sa bansa si Pope Francis noong nakaraang taon matapos hagupitin ng malalakas na kalamidad ang bansa. Sa katunayan, isang araw ang inilaan ng Santo Papa upang makasama ang mga survivors ng Bagyong Yolanda sa Kabisayaan. Ito na ang pangatlong pagkakataon na bibisitahin at magdaraos ng concelebrated mass ang pinakamataas na opisyal ng simbahang Katoliko sa bansa. Matatandaang bumisita rin noong 1970 si Pope Paul VI sa Maynila at sinundan ni Pope John Paul II na isa ng ganap na santo noong 1981 at 1995. Kaugnay nito, puspusan na rin ang paghahanda na isinasagawa ng iba't ibang sangay ng pamahalaan sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Ngunit pakiusap ni Pope Francis sa ating pamahalaan, gawing simple at makahulugan ang kanyang pagpunta rito at pagtuon ng pansin ang pagsasaayos at pagtulong sa mga kababayan nating nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Gaano na nga ba kahalaga sa ating mga Pilipino ang nalalapit na pagbisita ng Santo Papa? At ano-ano pa ba ang mga dapat nating malaman sa apostolic visit ni Pope Francis? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang issue dito sa Papal Visit, a PTV Special Forum. Muli, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapanood. Interesante, Cathy, ang ating pag-uusapan ngayon. Walang iba kundi ang pagbisita ng Santo Papa sa ating bansa. At gaya nga ng aking nabanggit kanina, January 15 to 19 nakatakdang bumisita sa ating bansa si Pope Francis. Ito yung kauna-unahang pagpunta niya dito sa Pilipinas. At medyo matagal-tagal na rin nang huling mabisita ng Santo Papa ang ating bansa. Matatandaan natin noong pang 1995 nang bumisita dito si Pope John Paul II para sa World Youth Day. Marami tayong pag-uusapan, Cathy, hindi lang yung mga aktibidad at yung mga itinerary na gagawin ng Santo Papa, bagkus yung seguridad na ibibigay ng pamahalaan para sa Santo Papa. Kaya umpisahan na natin ang ating talakayan ngayong gabi. Kasama po natin dito sa studio Alright, Chairperson po of the Committee on Information and Media for the Papal Visit, Bishop Milo Vergara. Kasama rin po natin Yusek Jess Anthony Yu, siya po ang Undersecretary for Legislative Policy and Legal Affairs ng PCOO. Sa akin pong kaliwa, Police Senior Superintendent Robert Ho, Deputy Chief PIO galing po sa Philippine National Police. At mula naman po sa MMDA, siya po ang Coordinator for the Papal Visit, Ginoong Emmanuel Miro. Last but not the least, Mr. Noli Yamsuan, official photographer of the Papal Visit. At
Gaya nga ng ating nabanggit kanina, Kirby, no, marami ang sa atin ang excited na dito sa pagdating ng Santo Papa. Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit pupunta siya dito? Tanungin po natin si Bishop Milo. Magandang tanong yan. Ang Papa lang ang nakakaalam. Sa totoo lang, nasabi nga kanina na ang ating Santo Papa Pope Francis no ay naramdaman niya yung dinaanan at dinadaanan pa rin nitong mga survivors ng Typhoon Yolanda. At kahit papano nagpahayag nga siya kay Cardinal Luis Antonio Tagle, Archbishop of Manila sa Roma na gusto niyang makiisa at maramdaman din ng mga tinamaan itong matinding bagyong ito na hindi sila nag-iisa at ang ating Santo Papa ay nandyan para hindi lang ipagdasal sila kundi maramdaman na siya ang ama para sa mga dumadaan sa katakot-takot na hirap no at mga pasakit no. At siguro dahil dito naisana niya na mapaaga ang kanyang pisikal na pagbisita sa atin dito sa Pilipinas no. Kaya hindi muna na i-anunsyo ng opisyal no dahil marami pang inaayos no, pero alam mo ang ating Santo Papa noon pa man katulad ng naipaliwanag ay talagang bumibisita sa iba't ibang bansa no, kaya maituturing itong apostolic bisita ng Santo Papa na ating pinuno ng simbahan dito sa buong mundo, simbahang Katolika, para iparamdam na hindi lang siya nagpapahayag, nagsasalita no sa Roma, kundi gusto niyang maramdaman din yung kanyang pisikal na presensya kung saan man siya pwedeng pumunta. Kaya nga tayo ay nagagalak, natutuwa no na siya ay pupunta sa atin itong darating na ika-15 hanggang ika-19 ng Enero at isang biyaya ito para sa ating lahat. Alright, isa sa mga naghahanda rin, Kati, yung ating pamahalaan. Tanungin ko lang si Attorney Jess. Sir, ano na po ang plano po ngayon ng ating pong gobyerno para po sa inaasang pagdating, ito pong mahalagang event na ito, na pagdating po ng Santo Papa sa ating bansa? Okay. Sa parte naman po ng gobyerno, nagbuo na po ang ating pamahalaan ng isang National Organizing Committee pursuant to Memorandum Circular 72 na nilagdaan po ng Executive Secretary Ochoa. Inihanda na po lahat ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno na tumulong para sa pagbisita ng Papa sa Pilipinas. Nagkaroon na po ng mga coordination meetings kasama po ang simbahan at lahat po ng ahensya ng pamahalaan na nagbibigay po ng tulong para po maayos at maging secure ang pagbisita ng Papa sa ating bansa. So, mula po noong July hanggang ngayon, nagkaroon na po ng maraming meetings, hindi lang po isang coordination meeting, kundi yung mga ahensyang involved po na tutulong sa pagbisita ng Papa sa atin, nagbi-meeting po din sila. At magkakaroon po ng additional coordination meetings under Ambassador Jun Painor para ho mabuo na natin kung ano ho magiging final na magiging setup para sa seguridad at kaayusan sa pagbisita po ng Papa. Kirby, we are a predominantly Catholic country at gaya nga ng aking nabanggit kanina, nagpunta dito noong 1981 si Pope John Paul II, pero before that meron pang isang Papa, pero 1995 World Youth Day, and then ngayon. Tanungin ko po si Mr. Yamsuan, kayo po ay official photographer din nung dalawang pagbisita ni Pope John Paul II, and ngayon po kayo yung magiging official photographer din sa pagbisita ni Pope Francis. Are the Filipinos as excited kagaya po nung dati sa ngayong pagdating ni Pope Francis? Alam nyo, nung unang pagdating niya dito, ang daming tao. Maraming tao. Pangalawa,
pangalawa niyang visit noong 1995, halos dumoble yung mga tao. Sinasabi ko ito dahil noong misa niya sa Luneta, hindi siya maidaan sa kalye kung hindi pinilit siyang ilipad ng helicopter dahil hindi makakadaan sa kanya. Hindi makakadaan si Pope John Paul II doon sa kalye dahil hindi makakaraan ng sasakyan. Kaya ang ginawa nila ay ilipad siya sa likod ng grandstand para makapagmisa. Palagay ko ngayon, baka hindi rin makalipad ng helicopter sa dami ng dadating. Dahil ang buong bayan ay matagal na naghihintay sa kanya mula nung in-announce sa kanya in-announce niya na siya ay dadating dito para bisitahin tayo. Kaya ngayon pa lang, palagay ko may mga nagpupunta na sa Luneta. Tsaka usong-uso na rin, Cathy, yung pagbebenta ng mga iba-ibang mga memorabilias na may mukha ni Pope Francis. Tanungin ko lang po si Superintendent Robert. Sir, kamusta po yung security plans sa pagpunta po dito ng Santo Papa? Meron po ba tayong mga iba pa pong mga binuong task force para po mas mapaigi po yung security? Ang ating preparasyon sa pagdating ng ating Santo Papa sa Enero ay masusing pinaghahandaan ng ating kapulisan. Ang aming paghahanda ay nahahati sa 3 phase. Sa ngayon, andito tayo ngayon sa tinatawag nating General Preparations Phase. So sa ating General Preparations Phase, kasama na rito yung pagpaplano ng anong dapat nang gawin ng kapulisan sa bawat lugar na pupuntahan nating Santo Papa. Kasama na yung ocular inspection sa lahat ng mga lugar na pupuntahan. At ang bilang ng pulis at kung sino-sino mga pulis at unit ang aming itatalaga rito. So sa mga pulis na masasama sa ating operations mismo ay kasama yung kanilang pagtitraining. Meron tayong mga simulation exercises at mga seminars kung ano ang dapat gawin ng bawat pulis na kasama dito sa pagpuprovide ng security sa ating Santo Papa. So marami pang gagawin sa ating preparations phase, Pero pagkatapos ng preparations phase sa mismong operations phase na pagdating na ating Santo Papa, ay ito yung isasagawa na lahat ng ating plano at paghahanda sa akto na pagdating niya. At maski doon sa araw na dumating siya, every end of our security coverage, yung araw-araw na nandito siya, ay magkakaroon pa rin ng pagtitipon o pagmi-meeting ng lahat ng mga involved para pag-usapan ang pangyayari sa nakarang araw, sa nakaraang oras at kung paano mapapaganda ang operations pa sa kinabukasan. So, yun ay sa actual operations. Pagkatapos naman ng ating security coverage sa ating Santo Papa, yung 3rd phase na sinasabi, yung post-operations phase, ay aming pag-uusapan yung nakaraang aktibidades ng pulis sa pagbibigay ng security coverage at aming titingnan kung ano ang naging magagandang ginawa natin at matatawag na best practices, at kung meron pang kulang sa ating ginawang security preparations para sa susunod ay talagang maging 100% perfect. Si Ginoong Miro naman po, marami pong magiging aktibidad dito sa Maynila, sa Metro Manila, si Pope Francis. Paano po yung magiging lagay ng trapiko? Sigurado po dadagsain niya ng mga tao. Magandang gabi po. Ang MMDA po, in coordination doon sa ibang agency na member ng Papal Visit 2015, and also in coordination with the local government units na pupuntahan ng Santo Papa, ay kasalukuyang inaayos po natin yung ating mga rerouting, pati yung mga rotang dadaanan ng Santo Papa. Ang sa gayon, yung ating mga motoristang hindi involved sa pagbisita ay makakaiwas na at maiwasan yung kanilang inconvenience. I-declare po bang holiday itong mga araw ng pagbisita ng Santo Papa? Tanuhin po natin kay Yusek. Wala pa pong final na sinasabi yung ating pamahalaan tungkol sa pag-declare po ng holiday, pero pinag-aaralan po na kung kakailanganin po, baka i-declare, pero wala pa pong final na desisyon pa tungkol sa bagay na yan.
Alright. Meron tayong mga katanungan mula sa ating studio audience. Unahin po natin si Camille de la Cruz mula sa Centro Escolar University. Camille? Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Bishop Vergara. Paano po mapagtitibay at mapapanumbalik ng pagbisita ng Santo Papa ang pananampalataya ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nasalanta ng Bagyong Yolanda? Alam mo yung pagbisita ng ating Santo Papa, parang pagbisita ng Ama sa no? Yan ang hinahanap nating lahat tayo, lalo na very family-oriented. Gusto natin yung mga magulang natin na nararamdaman natin ang presensya nila, pagkalinga nila. Ganun din naman, no? Ang ating Santo Papa ay nagpaalam ng spirit siya bukod sa pisikal, sa pagbisita niya, Ama din natin, lalong-lalo bilang turo ng no? At isang mabuti talagang makabuluhang ng ating pagiging Katoliko. Itong pagbisita niya, lalo na sa mga nasalanta nitong nagdaang mga kalamidad, lalo na dito sa Typhoon, alam naman natin, no, na isang espiritual na pag-ibigan na ipinapahayag ng Santo Papa, wala ng pag-asa. No? Sa tingin ko, yan ang kanyang ituturo at patuloy na itunuturo sa pamamagitan din ng Kristo. Kasi pag ikaw ay tinamaan ng maraming sakuna, daan ng mga problema sa minsan iisipin natin, may bukas. Alam na Visayas, kaahon yung karamihan. Sa tingin ko, yung pagbisita ng Santo Papa, parang sasabihin, maaaring nasalanta tayo ng matinding bagyo, ng baha, maraming pumanaw, maraming nasirang tahanan, pero ano ang mananatili? Ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga yung tema, mercy and compassion, na yun lang ang panghahawakan natin para magpatuloy pa sa ating buhay. At yan ang mensahe ni Pope Francis. Alright, maraming salamat po sa inyo. May karagdagan pang katanungan, si Ara Nicole sa CEU. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Bishop Vergara. Sino po pumili ng kanyang pangalan ng isang papa upang parangalan at kilalanin si Saint Francis at ang kanyang pagmamalasakit sa mga... Ang Santo Papa, nung siya ay hinalal at niya, papili ng pangalan. No? Kung babalik ng taon, talagang pinili ay Francis. At sinasabi nga niya kanina kay Saint Francis of Assisi dahil napakahalaga sa kanya yung makita ang pamamasto ay para sa mga dukha, mga nangangailangan, mga hikahos. Kaya nga meron siyang sinabi sa simula pa ng kanyang pamamastol bilang Santo Papa at mababasa din sa kanyang mga isinulat, paulit-ulit din niyang sinasabi sa kanyang mga homilya, no, na mahalaga sa kanya ang isang simbahan ng mga dukha at para sa mga dukha, no. At di ba ang Panginoong Hesukristo, yan naman ang ipinahayag sa atin nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa at nagministro. Sino ang kanyang mga binigyang pansin? Ang mga dukha, ang mga may sakit, ang mga walang makain, ang mga pilay, ang mga maraming dinadaan ng problema sa buhay. Ito ang kanyang inakap. At ito yung sinasabi ng ating Santo Papa. Mahalaga sa kanya ang mga maralita. Thank you, Bishop. Wow, talagang na-touch naman ako doon. Pero i-discuss po natin yung magiging itinerary kasi po 4 na araw mamamalagi dito sa Pilipinas si Pope Francis. Unahin po natin, January 15. Yusek, ano po ang magiging lakad ni Pope Francis?
siguro hindi lang yung kompletong detalye Yes. for security reasons. Darating po ang Santo Papa sa Enero 15 sa susunod na taon. Ang arrival po niya sa Villamor Air Base. Sasalubungin po siya ng ating Pangulo. Yun lang po ang magiging aktibidades po ng ating Santo Papa sa araw na yon. How about January 16 po? Medyo marami-rami yata yon. Sa January 16 naman po, sa pag-anyaya sa kanya ng ating Pangulo, ang Santo Papa po ay bibisita sa Malacanang. Sa umaga po yun. Pagkatapos po ng kanyang pagbisita sa Malacanang, magkakaroon po ng misa ang ating Santo Papa sa Manila Cathedral. Pagkatapos po niyan, bandang hapon, ang ating Santo Papa ay pupunta rin po sa SM MOA, sa SM Arena, at magkakaroon po siya ng encounter with the families. Yan po yung magiging aktibidades po ng ating Santo Papa pagdating po ng January 16. And Yusek, yung January 17 naman po? Okay, yung January 17 naman po, ang ating Santo Papa ay dadalo at pupunta sa Tacloban. No? Dito po magkakaroon ng pagtatagpo ng ating Santo Papa with the survivors of Typhoon Yolanda. Magkakaroon din po siya pagdating niya doon, magkakaroon po siya ng isang open air mass malapit lang po sa Tacloban Airport. Pagkatapos po ng misa, ang Santo Papa ay tutungo po ng Palo, Leyte. Dito po, ang activity po niya ay magkakaroon po siya ng blessing ng isang chapel na pinangalan po sa kanya, which is the Pope Francis Center for the Poor. Tapos po, magkakaroon ng meeting at siguro misa din po ang ating Santo Papa with mga kaparian at iba ho mga religious people sa Palo. Pagkatapos po noon, in the late afternoon, ang ating Santo Papa ay babalik na po dito sa Maynila. Okay. Right after po ng pagbalik sa Manila, sir, meron pa po bang mga iba pang activity? Dahil po puno po yung magiging schedule ng ating Santo Papa mula po pagdating niya sa Tacloban in the morning at hanggang sa hapon, medyo pagod na po ang ating Santo Papa. So tutuloy na po siya at magpapahinga pagdating niya dito po sa Maynila. January 18, meron din po. Tuloy-tuloy na natin, Yusek. Okay. Sige po, yung pang-apat na araw po niya, so that will be January 18, magkakaroon po ng pagbisita ang ating Santo Papa sa University of Santo Tomas. Magkakaroon po ng encounter with the youth doon sa UST. Pagkatapos po nun, papahinga ng sandali ang ating Santo Papa at ito na po yung isa sa pinakamalaking misa na gagawin po ng Santo Papa. Gagawin po ito sa Quirino Grandstand bandang hapon po ng day 4 niya dito po sa Pilipinas. It will be January 18 po. At siguro tapusin ko na hanggang yung huling araw niya. Aalis po ang Santo Papa sa January 19. Babalik na po siya sa Roma. Alright, medyo marami-rami talaga yung activities na nakahain sa pagdating ng Santo Papa. Oo, mamaya hihimay-himayin natin. Alin ba yung pwede nating puntahan? Alright, antabayanan niyo po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang PTV Special Forum. Nagpapatuloy po ang The Papal Visit, a PTV Special Forum, at tanungin po natin kay Bishop. Bishop, para po dun sa karaniwang tao tulad namin, saan po namin pwedeng makita si Pope Francis? Ano-ano po yung mga lakad niya na open for the public? Well, unang-una,
siguro maipapaliwanag din ito in the future, meron siyang mga paglalakbay, lalo na sa Manila at sa Tacloban, na nasa open car siya. So makikita siya ng mga tao, no? Pero may mga pagkakataon din na pupunta siya isang simpleng enclosed car. So ibig sabihin, medyo hindi siya matatanaw doon. Ngayon kung doon sa ipiniliwanag ni Yusek Jess kanina doon sa schedule, meron talaga tayong dalawang open air mass, no, na makikita doon sa pagbisita ng ating Santo Papa Pope Francis. Maliwanag yung una ay yung sa Tacloban pagdating niya, no? Open air mass yun, at alam natin na maraming taga-Visayas baka gabi pa lang ay nando na, no? At nag-aayos na at naghahanda dahil hindi lang naman yun dadaluhan ng mga taga-Tacloban o taga-Palo. Merong mga nasa neighboring places, no, ng Visayas na siguradong pupunta doon. At yung ikalawa ay yung Luneta Mass, no? Yung sinasabi nga ni Mr. Noli Yamsuan, yung kanyang na-witness din noong 1995, no, si St. John Paul II ay pumunta doon para magkaroon ng main mass kasama ang lahat, no, at yun ay nung World Youth Day 1995, no. Kaya yun lang yung dalawa talagang open air. Yung mga sinabi kanina ni Yusek Jessu ay medyo enclosed yung mga venues, no? Mauunawaan po natin yan, no? Halimbawa, yung talagang unang buong araw, mapapansin natin na may pagbisita siya sa ating Pangulo, no? Kay President Pinoy, no? Alam natin yan dahil hindi lang naman ito apostolic visit, ito rin ay tinatawag na visit of the head of state, no? Yes. Kaya doon ay bibisita siya at kumbaga iyon ay pagbati, no, at pagtanggap din ng ating presidente sa Santo Papa. Tapos pupunta siya sa Manila Cathedral bago magtanghali dahil isang napakahalagang binibisita ng ating Santo Papa ay ang mga namumunong lingkod ng Santa Iglesia Katolika, no? Yes. Kaya doon sa katedral, ang misa ay dadaluhan ng mga kinatawan na obispo, mga pari, mga seminarista, mga religious. Siguro bibigyang pansin ko lang at bibigyang diin ko, bagamat ito'y sa Manila Cathedral gaganapin, hindi lang po ito pupuntahan ng mga pari o relihiyoso o seminarista ng taga Manila. Naging maliwanag na napag-usapan, no, at tinugunan na po na itong misa sa Manila Cathedral ay mga kinatawan ng iba't ibang diocese sa buong Pilipinas, no? Maliit lang po yung Manila Cathedral kung tutuusin pag sinabing dadaluhan ng mga pare, mga madre, mga seminarista, no, sa buong Pilipinas. Kaya namili lang po ng mga ilang kinatawan at ang namumuno din sa pamimili, no, ay ang mga obispo ng mga dioceses. Okay, thank you, Bishop. I just have a follow-up question. Nabanggit nga ni Bishop si Mr. Yamsuan. Yung pag-desire ng mga Pilipino na makita ang Santo Papa and with this excitement na talagang inaabangan po natin itong pagbisita ni Pope Francis, do you think this is because he is the Pope or merong ibang may endearing qualities si Pope Francis na talagang kuhang-kuha niya ang puso nating mga Pinoy? Alam nyo, umpisa pa lang ng pagbisita ng mga Santo Papa dito sa atin, yung dalawang pagbisita ni John Paul II, ay napansin ko na kaiba ang tingin at pakiramdam ng mga tao na bumibisita na pagbisita ng ating Santo Papa dito. Lalo na si Pope Francis na nakikita ng mga tao, tayo mahilig tayo dun sa mga itsure, no? So, makikita nila sa itsura pa lang na masarap mahalin si Pope Francis. Kasi alam niya na minamahal niya rin tayo. Kaya inaasahan ko talaga napakaraming pupunta ngayon dito sa atin. Dahil inaasahan ng mga tao na mga Katoliko na
mararamdaman nila ang pagmamahal ng simbahan sa pamamagitan ni Santo Papa Francis. Okay? Alright. O Kati, nabanggit kanina ni Bishop Milo na dalawa yung open area na pagdadausan. Tanungin ko lang si Sir Emmanuel from MMDA. Sir, paano po ang coordination natin doon po sa mga alternate routes? Siyempre po medyo malaki po yung kalsada na kailangan. At ano po ang paghahanda ng MMDA doon po sa Task Force Phantom na ipapatupad po sa pagbisita nga po rito ni Pope Francis? Isa po sa paghahanda na ginagawa ng aming chairman, Attorney Francis Tolentino, ay yung pagbuo ng task force, yung tinatawag na Task Force Phantom na binubuo ng PNP HPG at saka motorcycle unit ng MMDA. So, doon sa aming mga rerouting na kasalukuyang inaayos sa ngayon at i-announce pagdating sa takdang panahon ay sana maging mapagmatsyag yung ating mga motorista para maiwasan yung mga binanggit na lugar na nabanggit ni Yusek Jess kanina, nang sa gayon ay maiwasan yung traffic sa area o sa baka hindi sila makadagdag traffic sa lugar. Ngayon, kung doon sa mga pupunta, discourage ho natin sila na magdala ng kanya-kanyang sasakyan para ho hindi ma-congested na yung area. Alright. Kati, may isa pang katanungan kay Superintendent Robert naman. Sir, before po 1995 ay si Pope John Paul II po yung nagpunta rito. Kamusta po yung security plans kung ihahambing po natin sa preparation po natin with today po na pagdating naman po ni Pope Francis? Hindi ko maihambing yung security preparations natin na sa nagdaan, pero ang nakikita kasi ng kapulisan diyan ay para maisakatuparan ng aming tatlong misyon ay gusto kong banggitin na ang kapulisan ay tutulong sa pagsisigurado na ang kaligtasang personal ng ating Santo Papa ay maging ganap. Pangalawa sa ating misyon ay sa lahat ng pupuntahan ng ating Santo Papa ay magiging maayos at ligtas din ng ang ating Santo Papa at lahat po ng ating kababayang dadalo doon. Ang pangatlong misyon natin ay sa lahat ng venue na magkakaroon siya ng activity ay magkakaroon kami ng public order and safety services. Ito po yung sinasabi na magkakaroon ng maayos na lugar ang mga tao, daloy ng tao at daloy ng sasakyan, at maiwasan natin yung disorderly conduct ng mga tao. Ito yung tinatawag natin baka magkaroon ng mob mentality, magtulakan lahat. At sisiguraduhin din natin na siyempre maiwasan ang mga petty crimes na mangyari kung saan naandun nating Santo Papa. So these are the public safety services that we are going to implement. So itong tatlong mission natin na gagawin sa pagdating ng ating Santo Papa, I'm sure ay ginawa rin noong nakaraang pagbisita ng ating mga Santo Papa. At kung natatandaan din natin, every January 9, meron tayong kasinlaking activity dyan sa Quirino Grandstand. Ito po yung Feast of the Black Nazarene. Kung natatandaan nyo. Paano yun? Milyon-milyon doon kasi ang or napakadaming tao din pupunta diyan sa Quirino Grandstand pag naandun yung ating Black Nazarene galing sa Quiapo, ito ay nagkakaroon ng prosesyon. Kaya ang ating preparasyon diyan, ang kapulisan ay hindi na po bago sa ganito mga kalaking pagtitipon ng maraming tao. So, masasabi ko ng ating kapulisan ay puspusan ng paghahanda sa pagdating ng ating Santo Papa, lalo-lalo't nabanggit ng ating kasamahan dito na siya ay talagang minamahal ng lahat ng mga Katoliko sa buong mundo. So, we are expecting that our Pope will also be going out of his way to greet all of the Catholics. So, inasahan din natin na ang ganito mga pagkakataon ay matugunan ng kapulisan ang ating seguridad na pinaplano para sa ating Santo Papa. Okay. Alright. Nabanggit nga kanina ni Superintendent yung security. Pero ngayon, dako muna tayo sa ating mga bisitang estudyante. May mga karagdagang katanungan na unahin ko na si Gemalie Benito galing sa University of Makati. Good evening po. Ang katanungan ko po ay para kay Police Senior Superintendent Robert po. Gaano po karami yung police na itatalaga at kailan po magsisimula yung full alert?
Ang full alert ay hindi pa address kung anong eksaktong petsa. Pero makakaasa kayo, pati kami sa kapulisan, na magkakaroon tayo ng red alert days before the Pope will come here. Ang bilang ng ating pulis na ating magagamit sa kabuuan ay wala po tayong numero, pero sinisiguro po ng ating gobyerno, ng kapulisan na hindi lang po sapat, kumbaga ay tinatawag nating more than enough. Hindi lang enough, pero more than enough to make sure that ang ating preparasyon, ang seguridad ng ating Santo Papa at lahat ng dadalo ay magagawa natin. Just to follow up before I turn over to the next studio audience, meron po ba tayong natatanggap na banta sa buhay ng Santo Papa sa kanyang pagbisita dito galing sa mga grupong terorista, lalo-lalo na ngayon, yung ISIS, medyo talagang threat yan sa mga Kristiyano? Yan po ang napakagandang tanong, kasi meron tayong narinig na mga chismis, kung chismis man yon, at may napabalita na rin sa dyaryo na inahalintulad sa mga nakaraang mga pagtangka sa pagdalo ng ating Santo Papa ng mga nakaraan. Ang ating kapulisan sa tulong ng ating AFP and other law enforcement agencies, kasama na yung mga ibang intelligence community, ay patuloy na nagmo-monitor at nakikiramdam at may mga kausap sa ating mga kababayan at other informants. At hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, ay wala po tayong naririnig na anumang banta sa buhay ng ating Santo Papa, lalong-lalo sa kanyang pagbisita sa atin. Okay, at may katanungan pa po mula naman kay Faith Piños ng Trinity University. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay para kay Undersecretary Yu. Di ba ang nais po ng Santo Papa ay maging simple ang pagbisita niya dito sa Pilipinas? So gaano po ba kasimple yung magiging programa natin? At talaga bang masusunod yung gusto ng Santo Papa? Bago pa po na-finalize kung ano pong magiging aktibidades ng Santo Papa, ang abiso po ng ating CBCP, lalo na po si Bishop Milo, yan po ang naging pahayag ng ating Santo Papa na dapat maging simple ang magiging paghahanda at preparasyon. So, susundin po natin yung naging advice po ng ating Santo Papa. So, lahat po ng aktibidades na gagawin po at paghahanda rin ng gobyerno ay simple lang po ang magiging tema. Ang magiging sigurado po na hindi simple na gagawin ay yung pag-secure sa ating Santo Papa. Yun po, gaya po na nabanggit ng ating Executive Secretary nung 2 weeks ago, majority or even up to 95% ng paghahanda ay ang security preparations para sa ating Santo Papa. Okay, may dadagdag si Bishop. Maganda yung tanong na yun, kung ma-ensure natin kung magiging simple. Sa totoo lang, noong pa mang bago i-anunsyo na darating ang Santo Papa nung 29 ng July, ay naging maliwanag na po na meron pong mga Vatican representatives from Rome na bumisita po dito at kabibisita lang nitong nakaraang 2 linggo, at may bibisita pa ho itong darating na December. At ibig sabihin, kamiting po namin sila, kasama po ang gobyerno. Kapag nagpe-present po kami ng plano, alam niyo naman tayo mga Pilipino, very hospitable. We want to give the best to kahit sino ang pupunta. Kaya, kumbaga, kung may pinipresenta, nakikita naman nila kung magiging extravagant o the best pero simple. Kaya yun ang sigurong gusto kong i-assure sa iyo na ito ay tinututukang maigi hindi lamang ng mga gumagalaw dito sa Pilipinas, ang simbahan at ang pamahalaan, kundi may check and balance din tayo sa Roma, mga kinatawan po ni Pope Francis. O Kirby, kanina tinatanong mo kung ano yung gagamiting Pope Mobile. Tanungin natin kay Yusek Yu.
Gaya po na banggit nyo kanina, yung Pope Mobile po ni John Paul sa santo na po ngayon ay luma na, 1995. May hinahanda pong Pope Mobile na para ho gagamitin na ating Santo Papa. Yung alam po, again, for security reasons, hindi po natin mababanggit yung eksakto po kung ano po ang klase ng Pope Mobile na gagamitin ng ating Santo Papa. Will it be a Filipino brand, Yusek, just like the one that Pope John Paul II used? Makakaasa po tayo na yan po ay Filipino brand. Oh, at least, yun, may clue na tayo kahit papano. Tama. Gusto ko rin balikan, Cathy, yung isa pang mahalaga, no? Yung pagdating naman sa photography, yung pagpe-preserve ng mga photos. Tapos yung, syempre, nagbago na kasi yung moderno ngayon ng mga SLR, may mga bago na eh. Tanungin ko lang si Sir Noli, Sir, gaano po kahalaga yung pagpe-preserba ng mga litrato ng mga Santo Papa po, lalo na po ni Pope John Paul II nung nagpunta po siya rito, at yung paparating po ngayon Santo Papa? At malaki po bang disadvantages yung may mga digital na po ngayon na mga camera? Alam nyo, ini-interview rin ako ng mga ibang stasyon. Ang sinasabi ko, ang pagkakaroon ng digital photography ngayon, ang pinakamagandang nangyari para sa akin, personal, sa paghabol at pagsunod sa Santo Papa. Noong unang 2 visit, 3 bag na film ang dala-dala ko at ninenervyos pa ako dahil baka kulangin ako, no? Pero ngayon, hindi na ako magdadala ng film. Oo. Gigabytes na ngayon ang mga Gigabytes SD na ngayon. Card na. Kaya habang panahon, magkukuha ako ng Santo Papa, hindi ako mauubusan ng litrato. At tinatanong ninyo yung pagpepreserba, no? Noong unang visit ng Santo Papa, John Paul II, at yung pangalawa, siguro mga 10 kahon ng transparencies ang nasa akin ngayon. At naipakita ko na rin ito sa ibang taga-media. At nasa akin ngayon ang history ng 2 visit na yon. Ngayon naman, pagdating nitong ating bagong Santo Papa, Pope Francis, inaasahan ko na mas marami pa akong makukunan sapagkat mas madali na ngayon ang pagkuha ng litrato. Pero hindi madali ang pagkuha kay Pope Francis kasi napaka-unpredictable na papa nito, no? Kaya nakikita ninyo ang mga nangyayari sa Vatican, nagmo-motorcade siya doon sa loob ng St. Peter's Square, biglang hihinto, may dadamputing bata. Biglang hihinto, merong yayakaping may sakit. Yan ang kailangan naming bantayan sapagkat yan si Pope Francis. And speaking of that, paano po yun, Senior Superintendent po? If he breaks protocol, nakahanda ba ang kapulisan? Kasi minsan may aakyat. Nangyari to sa isang misa sa Vatican, may umakyat na bata, pinapaalis, no? Pero hinayaan lang niya doon. Paano po ang gagawin ng PNP pag ganito? Ang nabanggit ni Noli na mga unexpected physical movement na ating Santo Papa ay kasama sa contingencies ng ating security preparations. At I'm sure yung mga pulis na nakatalaga dyan sa personal security ng ating Santo Papa ay alam ang kanilang gagawin at pinag-aaralan din yung karakter ng ating Santo Papa kung ano ang mga pwedeng niyang gawin at yung mga pinapahintulutan. So, ang ating mga kapulisan ay hindi lang basta pinili, sila po ay nagkakaroon din ng training or seminar sa mga ganitong pagkakataon. So, I'm sure na pag ang Santo Papa na ganun talaga ang alam nating ginagawa, ang ating mga kapulisan ay nakahanda rin mag-adjust sa ating Santo Papa. Just a follow-up, sir. Magbablock din po ba tayo ng mga signal sa mga cellphones? Kasi hindi na rin maiwasan, Cathy, yung nag-take ng picture, tapos ipopost. Hindi po maiwasan yung mga ganun. Meron po ba, tulad po ng mangyayari sa Nazareno, sir, nagbablock ng mga signals? Yung aspect na yun ay ating pong pinag-aaralan dahil hindi naman po ang kapulisan ang magdi-decide niyan, kundi ang kabuuan ng National Organizing Committee. So, kung kinakailangan ay pinag-aaralan po yan kung kinakailangan mag-block or hindi po. Meron po ang next question is for Bishop Vergara. Meron po bang isang talk or pakikipagsalamuha si Pope Francis doon naman po sa iba't ibang leader ng mga ibang religions or religious groups? Magandang tanong yan, no? Kung mapapansin nyo sa inilahad pong schedule natin, ay doon sa huling araw, bago siya umalis, no? Bago po yung misa sa Luneta, si Pope Francis ay pupunta sa UST, no?
ito po yung kanyang dialogue sa mga kabataan. Bago po maganap yan, sa pagpasok po niya sa UST, meron pong interreligious group na nandoon, nasasalubong po sa kanya. No? Kaya ito po yung medyo masyadong masikip lang yung schedule, pero ito po yung isa sa mga detalye nung umagang yon, no? Kaya yung pagpasok niya, bago yung kanyang pinaka-main conference with the youth, no, ay may pagsalubong ng mga kinatawan ng iba't ibang religious denomination. Bishop, what does this symbolize? What will this mean to our brothers and sisters of other faiths? Unang-una, siguro dapat makita, ito yung matagal nang itinuturo at patuloy na itinuturo ng simbahan, yung ecumenism, di ba? Yung ecumenical dialogue, no? Bagamat bawat isa sa atin ay mayroong sinasandigan, meron tayong sinasampalatayanan, maituturing po natin na iisa din naman ang pupuntahan ang Diyos, no? Kaya hindi naman talagang tinatawag na exclusive ang simbahan para sabihin niya na ang maliligtas lang ay ang mga Katoliko. Hindi ganoon. Dito po sa magiging pagkakataon ng pagsalubong din sa Santo Papa ng mga kinatawan ng iba't ibang religious group, masasabi po natin na tayo'y nagkakaisa, no? At 'yon ang magandang mensahe. At ang Santo Papa, kahit sa Roma, saan man siya pumunta, ito ang kanyang ipinapahayag, no? Na magandang makita, no, na bagamat meron tayo sinasampalatayanan, alam natin na iisang ating Diyos. Marami pa tayong mga detalye na tatanungin tungkol sa inaantabayanan nating pagbisita sa susunod na taon ng ating Santo Papa. Magbabalik po ang The Papal Visit, a PTV Special Forum. Nagpapatuloy po ang special forum tungkol sa inaantabayanan at inaabangan talaga ng sambayang Pilipino ang pagdating dito sa susunod na taon ni Pope Francis. Ito tinitingnan natin habang break, no? Ito yung mga coffee table book nung nakaraang dalawang papal visit ni John Paul II. Ito yung 1981. Ito yung 1995. Ako ayan. Ito, nandyan ako somewhere. Hanapin mo ko. Siguro yung nakaputi ka rito, Tikat. Ang dami eh. Tanungin natin si Mr. Yamsuan kasi siya yung photographer nitong mga libro na ito. Ano po yung mga hindi nyo makakalimutang mga pagkakataon when you were covering the 2 visits of John Paul II? Unang-una, yung buong visit na yon ay hindi ko talaga makakalimutan. No? Dahil napaka-memorable sa akin, napakalaking assignment para sa akin bilang photographer, yung assignment na naging close-in photographer ako ng Papa noon sa 2 visit. Kaya yung buong visit na yun, talaga hindi ko makakalimutan lahat ng nangyari. In fact, lahat ng nangyari noon natatandaan ko pa. Okay, Alright. at pinapakita nga po natin sa ating camera ilan sa mga scenes. Ito po yung nakikita nyo, yung unang visit dito noong 1981. The book is entitled Totus Tuus. Oo. Ito naman yung pangalawa, no, Kati. Ito yung 1995, no. Naganap naman ito, ito yung World Youth, naman, no? World Youth Day. Oo. Yan, 1995 yan. Itong hawak ni Kirby, yan po yung mga eksena noong 1995. Ayan, pinapakita natin sa video yung pagdaan niya. I think this is along Rojas Boulevard. Oh, yun, sa Quirino na yan. Oo. Pero tanungin ko lang ulit si Sir Noli. Sir Noli, yung pagpapublish po nung mga photos po na nakuhanan ninyo, saan po formally nakikita ito? Meron ba tayong mga website na pinaglalagyan? Tapos paano po kung sakaling may isang manghingi po ng kopya, pwede po ba, allowed po ba yun, sir? Ako, bilang photographer ng simbahan, ang talagang layunin namin ay mabigyan ng litrato ang lahat ng mga nangangailangan, lalo na sa simbahan, sa mga libro, sa mga
magazine tungkol sa simbahan. Although makikita ninyo yung mga litrato sa aming website, yung www.rcam.org. Yan po ang website ng Catholic Church ng Manila. Meron naman tayong website para sa papal visit na hopefully makakapagbigay din ako ng litrato. Ito po yung papalvisit.com. So kung gusto niyo makita yung mga litrato, maski after na ng pagbisita sa atin ng Santo Papa, makikita po niyo sa dalawang website na ito. Oo, madali na siya i-access. And gusto ko pong malaman kay Yusek Yu, ano po ang tinataya nating crowd estimate? Kasi alam po natin yung 1995 ay talagang napakalaki, unprecedented po sa isang papal visit. Do we, and gaya nga po ng nasabi ni Mr. Yamsuan, inaasahan natin na malamang mas malaki pa. Are we expecting like, how many millions? Ang ini-expect po ng gobyerno ngayon na lalaki po yung crowd na pupunta at bibisita para sa Santo Papa. Ang huli pong estimate na binigay po ni Ambassador Jun Painor is around mga 6 million po eh. Yan po ay estimate pa lang. So hindi pa ho natin na matatansya kung talagang lalaki pa ba from 6 million. Yan po yung initial estimate po. Around 6 million po ang dadalo. Ako naman, Cathy, may tanong lang kay Bishop. Sir, regarding po dun sa budget po, sa funding po, meron po lumalabas sa mga balita na we are accepting funds po for the papal visit. Paano po natin ito ino-organize? Paano po? Sinabi ko nga kanina at alam po natin na napakasimple nitong papang ito, no? At ayaw niya ng isang maituturing na magarbong preparasyon, no? Merong mga tumutulong, no? At alam naman natin na bukod sa ito ay apostolic visit ay state visit din, kaya kahit papano yung sangay ng pamahalaan, no, ay tumutulong din po dito. Pero ayaw po nating gawin na itong ating darating na papal visit ay venue for fundraising campaign, no? Sa totoo lang, kami nga pong mga obispo sa iba't ibang dioceses, kahit yung pinakamahihirap na dioceses, no, ay gumagawa ng paraan para makatulong, no, dito po sa ating darating na papal visit para mapag-abot-abot ang mga pangangailangan, no? At kami naman po ay nagpapasalamat doon sa mga kusang loob na nagbibigay, no? At siguro para malaman din ng ating taong bayan, yung pong isa sa mga committee po nitong papal visit, no, ay committee ng ingat yaman din, no? Kaya meron din po tayong mga nagmo-monitor po dito sa sektor po ng simbahan, no, para maging maayos din po ang pag-uulat. Okay, meron tayong katanungan mula sa ating studio audience. Si Julian Logdat galing sa AMA University. Hi, good evening po. Yung question ko po is for Bishop Milo Vergara. Sir, I just want to clarify lang po, yung nabanggit po ninyo na open for public is sa Luneta and sa Leyte po. And nabanggit po na meron pong visitation sa UST for youth. Open for public din po ba yun, Bishop? Well, alam naman natin maliit din yung UST kung titignan natin ang buong kabataan sa hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Kaya inaayos po na may mga kinatawang kabataan na sabi nga dadalo po doon para lahat po ay represented. No? So, yun po yung ating gagawin. Pero sa kagustuhan po ng lahat ng kabataan na makapanayam ang ating Santo Papa, medyo mahihirapan po tayo kung basta kayo pupunta doon dahil makikita din po natin ito ay parang enclosed space, no? Dahil ito ay university premises. Okay, para po dun sa mga nagpaplano ngayon pa lang na pumunta dun sa mga misa na isasagawa po o pangungunahan ni Pope Francis, Senior Superintendent po, ano po yung mga dapat tandaan ng ating mga kababayan? Alam natin sa ating mga kababayan, lalo mga kabataan, magdadala ng cellphone cameras yan, ano? Magse-selfie, gustong litatuan na ating Santo Papa.
ang una naming ipapakiusap sa ating mga nananampalataya na dadalo doon ay iwasang magdala ng malalaki o maraming gamit. Kasi kung narinig yung sinabi ni Yusek, inaasahan natin na aabot sa 6 na milyon yung pupunta dyan sa open air mass sa Quirino. So, kung iisipin mo, paano magkakasya? Pagkakasyahin talaga yan sa Quirino. So, iisipin nyo talagang siksikan tayong lahat dyan. So, kung siksikan tayong lahat dyan, ay dapat isipin nyo yung gamit ba na dadalhin ay magagamit nyo pa, yung mga camera malalaki o cellphone. So, kung maaari, iwasan na natin magdala ng mahalagang bagay. Ang ating wallet ay iwanan na rin sa bahay. Magdala na ng perang pamasahe, pambili ng pagkain sa bulsa. Huwag na rin mag-wallet. Kasi malimit, pagkaganyang siksikan ng tao, kung hindi nalalaglag, nawawala yung ating kagamitan, ay minsan ay napagsasamantalahan ng mga mandurukot. Pangalawa, ay magbaon din kayo ng inyong pagkain, lalong-lalo na ang tubig. Kasi sa dami ng tao dyan, baka hindi na kayo makaalis sa lugar ninyo, pupunta po sa inyong sa mga commercial area. So kung nakapwesto na kayo sa pwesto nyo, malamang andun kayo ng mga ilang oras. So magbaon po kayo ng mga pagkain, lalong-lalo na tubig. So yung dalawang po, yun po ang pinaka-importante. Ang panghuli pong aking maidudulog sa ating mga kababayan ay sana po ay makipagtulungan silang lahat sa ating paghahanda para sa pagdating ng ating Santo Papa, lalong-lalo na sa ating security aspect, ang seguridad niya. So, amin pong pinapakisap na ang impormasyon o anumang bagay na nais nyo iparating sa amin para makatulong sa ating paghahanda, lalong-lalo sa seguridad, ay amin pong malugod na pinapakiusap at tinatanggap. Wag naman sana mga hoax. Pero may tanong din po ako sa MMDA kasi isa po nga ako dun sa mga youth delegate noong 1995. Hindi naman bilang media practitioner, youth pa naman noon. Pero tatanungin ko po sa MMDA kasi yung experience po namin noon, talagang kulang na kulang po yung mga portable restrooms. Ngayon po ba, are we seeing to it na talagang marami po, there will be enough portalets for those who will go, lalong-lalo na po sa Quirino Grandstand? Sa Quirino Grandstand ho, ang mga portalets ho nito ay sinasagot na ho ng DPWH. Ayun. So meron ho silang naka-schedule ho dyan. Mayroon pang naka-aircon na portalets. Ang aming agency naman, ang MMDA, ay magdagdag na lang kung anong available namin sa ngayon ng mga portalets para doon sa ating mga kababayan sa Luneta. Opo, tsaka sir, follow up lang din po, yung activation po ng mga CCTV cameras para po makatulong din sa pagtutok po ng security plan. Ano po ang gagamitin natin? Yung nasa Manila po ba or nasa MMDA, sir? Lahat po ay gagamitin. Pero yung aming sa committee na napag-usapan, pero although hindi pa pinal, ang gagawin pong command center ng Committee on Security ay sa Manila. Okay, at mula naman po kay Bishop, yung paalala nyo rin po dun sa mga nagnanais pumunta at makita ng personal ang ating Santo Papa, yung mga kababayan po nating Katolika. Unang-una, maraming linggo pa ang ating bubunuin bago dumating ang Santo Papa. Ninanais ng simbahan na bigyang halaga ang preparasyong espiritual, no? Dahil alam naman natin na ang tema ng pagbisita ng Santo Papa ay mercy and compassion. Bakit mahalaga ito? No? Kasi kapag tinignan natin, naghanda tayo sa panloob, yung espiritual, pag dumating ang Santo Papa, yung mga iniisip natin tungkol sa security, iniisip natin tungkol sa peace and order, iniisip natin sa baka biglang umulan o ano mangyari, baka magka-commotion, siguro yung spiritual preparation natin ang magiging pundasyon. Sana yun ang gawin natin. Magandang baliktanawan lang. Ilang taon na dumarating yung prosesyon ng Nazareno sa Quiapo, hindi ba? No? At palaging kahit papano, maraming security threat, marami tayong naririnig, pero natatapos din. Dahil ang sentro ay ang Panginoon. Kaya sa tingin ko, ito yung ating paghandaan para anuman ang mangyayari mula January 15 hanggang 19, no, alam natin
gagawa ng paraan ng Panginoon para maayos ang lahat. Ako naman, Kati, may tanong lang kay Yusek Just. Yusek, yung pag-travel po ni Pope Francis from Manila to Visayas, through plane po ba? Gamit po ang AFP na mga plane po ba? Or private plane po yung gagamitan, sir? Ang pagbisita po ng Papa sa Tacloban ay via commercial aircraft. Ito po ay sinagot po ng Philippine Airlines. So he will be traveling from Manila to Tacloban via Philippine Airlines po. Okay. Can we say that we are right on track in terms of preparation, Yusek? So far po, Kathy, Kirby, ang pamahalan naman ay talagang tuloy-tuloy at puspusan na ginagawa ng paghahanda para sa pagbisita ng ating Papa. As much as possible, gusto po ng pamahalaan na talagang secured at safe at peaceful ang pagbisita ng Santo Papa. So tuloy-tuloy po yan. May panahon pa po ang para sa lahat na para paghandaan para sa pagbisita ng ating Papa. So the government will continue on with its preparations. Meetings are being conducted almost on a weekly basis. So lahat po ng mga concerned agencies ay nag-uusap para siguraduhin na lahat po ng situations na maaring mangyari ay handa po ang pamahalaan. Okay. Bishop Vergara, sir, may quote po na binanggit si Cardinal Tagle, yung symbolisms matters a lot. Ano po ang tingin nyo na magbubus na ibig sabihin po nito para po doon sa atin po mga kababayan na para po mas maunawaan nila yung pagpunta po dito ng Santo Papa? Pakiulit lang yun. Symbolisms matters a lot. Symbolism matters a lot, no? Tayo naman, pag pinag-usapan natin yung symbolism sa Tagalog, tanda, hindi ba? No, tanda. Sa tingin ko, ito yung dapat makita natin. Unang-una, nagtatanda tayo ng krus, di ba? Symbolism po yun ng ating pananalig sa Diyos. Titignan po natin yung ating mga santo't santa, no? Maliwanag na nandyan po yung paalala sa atin na maging banal, no? Kaya kung sinasabi po symbolism matters a lot, no? Lahat po ng gagawin po natin sa paghahanda ng ating Santo Papa, no, ay binibigyan diin ang mercy and compassion. Kaya pag titignan niyo po yung ating papal logo, di ba? Very symbolic po yan. Pabilog, umaakap. Inaakap ang buong bansang Pilipinas. Umaakap sa mga nangangailangan, mga hikahos. Yan po ang ating Santo Papa, ang Vicar of Christ here on earth, no? Pinaparamdam ang dakilang presensya ng Panginoong Hesukristo na minamahal po tayong lahat. Siguro, Kirby, sa lahat ng naging diskusyon natin, na pinakamahalaga para sa akin yung nasabi ni Bishop na huwag nating isipin masyado yung kung paano tayo pupunta doon, kung ano yung mga dadali natin, pero ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso sa pagdating ng Santo Papa. Tulad nga nun, sinabi rin ni Bishop na kailangan maging simple lang. Wala nang ibang idadagdag pa kundi simple lang. With that, medyo marami pa sana tayong gustong i-discuss, pero wala na po tayong oras, kaya hingin na po natin ng huling mensahe ang ating pong mga bisita. Unahin ko na po si Mr. Noli Yamsuan, ang official photographer po ng The Papal Visit. Alam nyo, bilang official photographer ng pagbisita ng Santo Papa dito, ang habol ko po ay magagandang larawan upang makita ng mga tao na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarating at makalapit sa Papa. Sinabi po ni Yusek kanina, 6 na milyon po ang dadating, estimate pa lang yan. Kaya inaasahan ko pong 6 na milyong photographers ang kukuha. Cellphone, cameras, at kung gusto ko pong makita ang mga kuha ninyo sapagkat pwede namin gamitin sa libro. Inaasahan ko rin na sana makakuha kayo ng magagandang mga larawan. Okay, maraming salamat po. At hingan din natin ang kanyang huling mensahe, si Ginoong Emmanuel Miro mula po sa MMDA. Para doon sa mga motorista na hindi pupunta ay umiwas na lang doon sa mga lugar na pupuntahan ng Santo Papa. At para naman doon sa mga pupunta ay ihanda at gaya ng sabi nga ng aming kasama na magbaon ng tubig at pagkain para maging self-sufficient. At yun nga doon sa mga pupunta ihanda rin ang sarili na maglakad.
Alright, huling mensahe naman po ni Police Senior Superintendent Robert Paul, Deputy Chief PIO from the PNP. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa inyong programa para maiparating namin ang aming ginagawa para sa pagdating na ating Santo Papa. Hinihiling ko sa ating mga kababayan na sana tayo ay makipagtulungan sa ating gobyerno, sa lalong-lalo sa mga ahensya na naatasang magbigay ng security preparations at sa ating simbahang Katolika para sa paghahanda ng pagdating ng ating Santo Papa. Okay, at huling mensahe po mula kay Bishop Milo Vergara, ang chairperson ng Committee on Information and Media for the Papal Visit. Itong darating na linggo ay panahon na ng Adbyento, no? At papunta tayo sa panahon ng Pasko pagkatapos ng 4 na linggo ng Adbyento. At parating na rin tayo sa bagong taon at bagong karanasan kay Pope Francis. Ang mensahe ng Adbyento ay paghahanda, no? At siguro yun ang nais kong sabihin kanina pa, paulit-ulit, itong darating na Enero ay isang biyaya mula sa Diyos. Darating ang Santo Papa, Pope Francis, at parang pagdating na rin ni Kristo sa ating buhay, sa ating puso. Ihanda natin ang ating kalooban, huwag kalilimutan ang paghandang espiritual sa pagdating ng ating Santo Papa na ipararamdam ang pag-ibig ng Diyos. At huling mensahe po, Attorney Jess Anthony Yu, Undersecretary for Legislative Policy and Legal Affairs from PCOO. Gaya po ng sinabi ng ating kasamahan sa PNP, request po natin ay ang ating mga kababayan ay magtulong-tulong to exercise discipline para po siguraduhin natin ang ating pagbisita ng Santo Papa will be peaceful and orderly. Maraming salamat po. Gaya po ng ibang mga religious events sa Pilipinas, inaasahan na ang pagdumog ng malaking bilang ng mga Pilipino sa nalalapit na pagdating ni Pope Francis sa buwan ng Enero. Kaya naman pinakikiusapan po ang sambayanan na makiisa sa mga alituntuning ipatutupad upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng dadalo sa pagbisita ng Santo Papa. Masasabing ang pinakamahalagang papel na ginagampanan ng Santo Papa ay ang pagsisilbi nito bilang pinakamataas na spiritual leader ng relihiyong Katoliko. Naway ang pagbisita niya sa ating bansa ay magsilbing karagdagang inspirasyon sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay dito lamang sa The Papal Visit, a PTV Special Forum.